So magandang araw sa inyo mga bro, and welcome kayo ulit sa aking YouTube channel na kung saan makakuha kayo ng tips and idea about sa ating mga motor. At syempre kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga panibagong videos na i-upload natin. So may problema ako sa motor ko at yun ang i-share ko sa inyo kung paano ang pagresolba sa problema to. So ang problema ng motor, kulang sa higpit itong isang cylinder head bolt cover. Lost thread siya. Yung panahong bobo pa tayo, di pa tayo marunong, minsan nako-compromise yung motor natin, kinakalikot natin. So i-share ko sa inyo no, kung paano i-solve ang problemang ito. So ang nangyari dito, kinalikot ko siya, tinanggal ko na ito, yung nasa baba na yan, ito, naputol siya. So anong dahilan bakit naputol itong tornilyo na ito? Dahil sa mainit pa yung makina, tapos tinanggal yung mga bolt, tapos sobrang higpit lang. Yan lang yung dalawang dahilan kung bakit napuputulan or nalulost thread ang mga head bolt cover thread natin dito sa Raider G, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano to. Medyo yung gagawin natin dito. Ang gagawin natin dito is major repair para bumalik yung dating higpit. Ngayon, ang ginawa ko lang dito para magamit ko lang yung motor is may pinalaman akong lata ng sardinas doon sa thread at saka pinasok tong cylinder head bolt cover. Pero pwede naman yun, pero unting-unting tatagas yung mga oil dito. Hindi man siya ganun kalakas yung tagas. Yung pakunti-kunti lang, yun lang yung problema, pero pwede siya. Kuha tayo ng konti dito, so makikita nyo, no, may tagas talaga siya, no. So ang gagawin natin, major repair sa cylinder head. So ang mangyayari dito, tatanggalin natin yung cylinder head, tapos i-retread natin to. What is this? Cylinder head. Pag-uusapan natin, no, kung paano mag-retread ng cylinder head ng mga motor, lalo na kung yung mga motor, no, is yung cover na dito, tapos may dalawang tornilyo lang. Ang nangyari dito is lost thread to, yung baba. Itong sa taas, goods naman to. Yan, o, kita nyo, goods po yan, hindi po yan nahuhugot. Sa baba, pwede mo lang siyang i-insert. Ang gagawin natin dito is magre-retread tayo, no? I-retread natin to. So kapag na-retread natin to, itong tornilyo pa rin yung gagamitin natin. Kumbaga back to stock siya, no? Hindi tayo magpapalit na o mag-oversize ng cylinder head bolt cover. So ang gagamitin natin, syempre meron kang barena or cordless drill, tapos helicoil thread. Yan, stock size pa ito, hindi pa to nare-retread. So ang gagamitin natin is yan, M6 by M8 by length 15. So ibig sabihin, yung size ng thread sa gitna ay 6mm. Yung gitna, tapos 8mm yung labas, tapos yung length niya is 15mm. Bubutasan natin to, tapos i-insert ang thread para mukhang stock to siya, no. Then kailangan natin ng hand tap na 8mm. Yan, 8mm po yan, hindi lang makita. Yan, 8mm yan. Yan, kailangan ng maraming drill bit, no. Galing sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, 2mm hanggang 8mm. Then specific na size na 7mm. So i-explain ko sa inyo, no, kung bakit mayroon tayong iba't ibang reel, no. So kumuha tayo ng bagong thread, no. Yan, bagong cylinder head bolt pala.
Then tinisting natin kung kakasya yung helicoil na hindi nasasabit. Kasi itong luma ko kasi para siyang maganid. Hindi siya smooth. Oh. Maganid siya. So hindi na natin ito gagamitin. Gamitin na natin itong bago. Yan. Yung swak na swak lang. Bakit ba tayo gagamit ng different sizes ng drill bit? Okay. I-explain ko sa inyo, makinig kayo. Scenario 1. Ito yung scenario 1. Kunwari, tinanggal yung cylinder head cover. Hindi pagkakasadya, naputol yung thread. Ito yung putol. Tapos yung kaputol, natira sa loob. So, gamit kayo ng different sizes na drill bit. Una nyo gagamitin yung pinakamaliit. So, bago nyo babarinahan, later, gamit kayo ng center punch. Mamarkahan yung pinaka sentro ng kaputol ng thread no naiwan dito sa loob. Tapos pupukin ng martilyo. Pag may marka na, yun, babarinahan nyo yung pinakamaliit. Then, sunod-sunod na yung pinaka number 3, 4, 5, 6. Kung nabarina nyo ng maayos at hindi nyo na-damage yung thread, mas maganda yun kasi hindi na tayo magre-retread. Okay, scenario 2. Sa, di ba, ginamitan natin yung pinakamaliit na drill bit tapos hanggang nawala yung kaputol na thread na naiwan dito sa loob. Then, sa hindi pagkakasadya, damage yung thread sa loob. Remedyo dyan, magre-retread tayo tapos mag-insert tayo ng bagong thread. Ang tawag nga pala dito is helicoil. Hindi ko alam no kung anong exact na tawag dito. Meron kasing helicoil na parang wire lang, ganun. Tapos ini-insert tapos yung dulo tapos pinuputol. Yan. Ano bang tawag dito? So, screenshot na lang niya kung kailangan niya. Kapag natanggal na yung naiwang thread dito, specific na size na 7mm. Kasi dito sa Inco, bumili ka nito, wala kasing 7mm dyan, 6 lang. At saka 8, walang 7mm. Bakit 7mm yung gagamitin natin pagbutas dito? Kasi yung thread is 8mm. So magtitira tayo ng 1mm. So 7mm yung gagamitin natin na drill bit. Kasi mag-allowance tayo ng 1mm para sa hantap. Na-gets nyo ba? Oo. Mag-allowance tayo ng 1mm. Kunwari, ito 8mm to 8mm. Yung diameter sa labas. So, ang gagamitin natin na drill bit is 7mm. Mag-allowance tayo para may pang-retread tayo, okay? Yan, 7mm yan. So, set natin dito, no? Sa drill. So, lalagyan natin ng konting langis. Para hindi rin So, natapos na natin siya palakihan ng butas, no? 7mm. Yan, M8. Para hindi masira yung hantap natin. So, sa paghahantap, clockwise, no? Ano yung ikot ng orasan? Yun yung ikot ng hantap natin.
Yan. Pag medyo matigas na siya na, huwag nyo na ipilit. Demons. Yan na yung pinakasagad niya sa ilalim. Huwag nyo na ipilit. Then, tanggalin ang tangkap. So hindi natin siya mapapasok ng buo, no? So ay puputulin pa natin 'to. Yan na, pumasok na siya. So sa pagpuputol natin at i-grinder natin siya. Yun. So try natin siya yan. Long nose natin. Medyo matigas na siya, no? So hindi na natin naipipilit. So puputulin na natin siya ng grinder. Yan lang yung natira. So puputulin na natin ng grinder, no? So puputulin ko muna. Hindi ko na ipapakita kung paano magputol. So balikan ko kayo. So ayan na siya, guys, no? Medyo pangit lang yung pagputol ko. So pantay na pantay yan. So try natin i-insert yung code. So ayan, guys, sumagad na siya, no? So try natin, no? Lagyan natin ng cover at saka yung gasket niya, cylinder head gasket. Tapos ito torque natin ng 10 Newton meter. Bolt natin. Try natin. Lagay natin sa 8. Hindi pa tumalog yung torque wrench natin. Parang palpak yung trabaho natin. Yun, tumalog 8 Newton meter. Okay. Then final is 10 Newton meter. Final 10 Newton meter. Yun. So
So ibig sabihin guys, na repair na natin siya ng maayos, no. So ano bang purpose natin? Ba't tayo ba't natin repair yung thread sa loob nito? Para hindi magtatagas dito. Tingnan nyo yung ilalim mo. Puro yan oil. Nagtatagas dito sa ilalim. So bubuksan natin, no. Tingnan natin kung ano yung itsura sa loob. So bubuksan na natin, no. Magkabilaan natin bubuksan para hindi mapersa yung thread natin. Anong nangyari sa thread pagkatapos natin i-torque? Yun. So kita nyo guys, hindi man lang umangat, no. So ibig sabihin na solve na yung problema natin sa lost thread na cylinder head bolt cover. So ito yun. So hanggang dito na lang yung video guys. Then salamat sa panonood, at sana tuwing nanonood kayo ng mga videos ko, meron kayong natutunan para sa inyong pag DIY. So hanggang dito na lang guys. Ride safe, ingat.